I want to share this to you, no, kaning usa sa mga book na nag-ingon din niya, ang title ani nga book, The Coming of Revival. The Coming Revival. Ang author ani mga kaigsuonan si Bill Bright. Okay? Nag-report siya ani nga book sa iyang gi-author na ingon siya din niya sa sulod ani nga libro, ingon siya na only 2% of all believers in America, sa mga taga-Amerika, na regular nag-share sa ilang faith sa Ginoo sa ubang tao. 2%. Hello? Nagamo niya? 2%. According to the research, only 5% sa tanang Kristohanon sa Amerika nga nagkinabuhi nga adunay Ginoo o nag-share sa ilang faith diya sa Ginoo. Ang Barna Group research, kung nakabalo mo ani or familiar mo ani, ang founder ani si George Barna, usa ni sila ka group na adunay naga-research at naga-survey sa mga kasimbahanan, sa mga Protestant believers, kunya nagahatag sila og mga surveys, spiritual engagement, naga-produce sila or nagahatag sila, naga-provide sila ng mga insight about sa ilang faith, cultural engagement, church growth, about attendance, and unsa pa, mga behavior attitudes sa mga Christian, unsa sila mag-serve sa church, either churchman or organization based sa ilang faith. Morning nga group, kaning Barna Group, nag-conduct sa mag-study katong tuig pa 2007. So, unsa na ba itong tuig aron? 2025. Ilan na nga years na nilabay? 18 years? Right? 18 years na nilabay. Now, based sa survey atong tuig 2007, nag-ask siya sa usa ka Catholic and Protestant believers, kung nakabati ba sila o responsibility, kung aduna ba sila dako nga responsibilidad sa pag-share sa ilang faith ngadto sa ubang tao. Sadly, only 81% sa mga Catholic nag-ingon no. Wala sila dako nga responsibility or katungdanan sa pag-share sa ilang faith sa ubang tao. Based on the survey 2007, 81% sa mga Katoliko nag-ingon wala. Wala sila responsibility, wala sila na burden. 53% sa mga Protestant nag-ingon wala po. Barna also found, kaning group, that 75% sa mga American adults na who said that they were born again Christian sila, pero wala sila kabalo kung saan pag-define and even dili sa memorize sa Great Commission. But praise God, kaya ang Taga-Life Church naka-memorize sa Great Commission. What is the Great Commission? Found in Matthew 28, verse 19 to 20. Ang lahat ng nakakaalam mag-recite sa pinakakusog. Ready, begin. Therefore, go, make disciples, baptize them in the name of the Father, gusto na to? Holy Spirit, and teach them everything I commanded you. For surely I am with you to the very end of the age. Palakpakan natin si Lord. That's the Great Commission. And maybe you memorize the scripture all over again. Kabalo na kaana mo kay Suuna. But you cannot define unsa man yun ng Great Commission. I want you to know na every minute, tagang minuto around the world sa tibuok kalibutan, 102 people die. Every minute. Matag oras, every hour, 6,098 people die sa taga-oras ng labay o sa taga-oras na human. Every day, 146,357 people die sa taga-adlaw. Daghanan na bang namatay. Kung ato nang i-line up kanina mga tao, nga maghatag ng measurement nga naay 2 meters tagalagyo nila, nga ato silang palinyahon, kanina mga tao nga walay Ginoo, murag makakita ta approximately ma-convert siya into 1,734,848 miles long. Ing anak kadaghan, inang tapadaghanan.
And 53% of people, okay, dili 50, hanapay 3% na nisubra pa yun. 53% people wala kaatong simbahan. Apil ba maniha? Okay? Pumunta ko sa inyo. If every hour, every day, every minute, every year, na yung mga tao nga dili mo ato sa church, na yung mga tao wala relationship sa Ginoo, mga tanak ko sa mga katapat, sa mga mismo, are you okay with that? Okay ba ka, anak? Isip na nakasabot sa Great Commission. Nakasabot o gadunay tinguha na kasing-kasing na nahigugma sa Ginoo, kabalong naghigugma ka sa Ginoo. Are we okay with that? Okay ba tana? Ang katapusan ng mga pulong upuhan sa kinabuhi sa bisan kinsa kasagaran dako kaayo ang kahulugan kay nanuman kini usa ka timaan sa bili o prioridad sa maong tao. For the followers, kasi mga followers dito, taas ka mo. No, mga believers, kita, mga followers, especially, dili lang kita, but mga tinunan sa Ginoo itong unang panahon, the author who wrote the New Testament, na nagsulat sa New Testament, these are the only command, maulang yun ni ang masulti o mauni ang sugo na labihang importante o kini usab una sa tanang saad o sa tanang sugo o mando sa Ginoo o nag-act o nag-respond o naghatag o nag-challenge sa atoa nga atong sundon o atong tumano. The Great Commission to go and make disciples. Not just sa upat, sa 4 Gospels, but even in the book of Acts. Makakonclude kita, masulti nato nga nakita nato sa ilang kinabuhi, sa ilang pagbarog, sa ilang pagstorya, sa ilang pagkinabuhi, nga nag-uyon yun, o importante yun sa ilang ang pagmantala sa Ebanghelyo. Amen? I want you to know, church, mga leaders, nga ang Great Commission, dili suggestion, but it is a command. Dili kini usa ka paghagit lang, dili usa ka ni ka encouragement lang. No, aduna ni kabug-aton sa ato ang mga disipulo, sa ato nga mga tinun-an sa Ginoo. Dili ni suggestion or option na pwede nato buhaton, pwede ra pud dili. Mag-usa ka ni ka command, either we like it or not. In good times, in bad times, it is a command, therefore, to go and make disciples. According to the records sa New Testament sa 4 Gospel, Mark 16:15, mo ni ang miingon siya, adto kamo sa tibuok kalibutan. Sige, tibuok kalibutan. Okay, grabe na kalaagan, no? Tibuok kalibutan. O ipangaral ang maayong balita sa tanang binuhat. The same with Luke 24, verse 46 to 47. Si Jesus mismo, ang Misaya, nag-ingon ni ini. Gisultihan niya sila, mao kini ang nasulat na ang Misayas mag-antos o magbanhaw gikan sa mga patay sa ikatulong adlaw o ang paghinusol alang sa pagpasaylo sa mga makasasala. Ipangwali sa iyang ngalan ngadto sa tanang nasod sugdan sa Jerusalem. Book John chapter 20 verse 21 to 22. Ingon si Jesus, peace be with you. Iyan ba dapat? Peace be with you. Ang kalinaw uban kaninyo. Ano na ba'y kalinaw dire? Ano na ba'y kalinaw sa mga kasing-kasing karon? Amen? Sama sa pagpadala sa amahan kanako, nagpadala usap ako kaninyo. Ug sa ingon sa pag-ingon, ihuyop niya sila sa miingon, dawata ang Espiritu Santo. Acts chapter 1 verse 8. When you receive this power, when the Holy Spirit, ang balaang Espiritu maanaan kaninyo, ingon ang pulong sa Ginoo, you will be my witness. Mahimo kamong saksi, dili nang sa karatula, pero saksi nga adunay ebidensya nga Ginoo na sa imuha o ipakita nimo siya. A witness, no, mahimo kang witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth, sa katapusan sa kalibutan. And finally, in Matthew 28, verse 19 to 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kisa nag-ingon ini. Kisa nag-ingon ani. Ang tanang authority na ang Jesus.
Kung nagsubok siya kanato, o wala lang siya nagsubok kanato, nagauban siya kanato. Bisan asa man kita mo anto. No? I do believe this Great Commission, no, gihatag yun kanato, ipakita kanato to remind the believers this morning sa mga magtotoo na wala nang nag-uban ang Ginoo sa atong mga problema. Mismo kauban sa Ginoo, nag-uban ang Ginoo kanato sa pagbuhat sa iyang trabaho. Amen? May I see the hands of the workers of God na niya mga butang. Kana naglakaw, nagtrabaho, nung nagministeryo. I want you to know that God is with you ug sa makanunay, ubanan kaniya. Ug walay mga butang na dili mo lambo. Kaya kung abatod ni sa Ginoo, palambuod nila sa Ginoo. Amen? Palakpakan natin si Lord. No? Charles Spurgeon said, every Christian is either a missionary. Ang matag Kristohanon, usa ka misyonaryo. Kung dili missionary, an impostor. Charles Spurgeon said, ang usa ka Kristohanon either missionary or impostor. Asa man ka diri? No? Grabe na nga word. Wala din lain. You cannot act, you cannot say that you are a Christian by not sharing about the Great Commission. Dili pwede nga mahimo kang Kristohanon apan wala ka naglakaw nga adunay Dios yun sa imong ginagawa. Ang ayan yun na ipakita nato sa ubang tao. Amen? And that's exactly the reason why we cannot share Jesus, because we know inside of our heart that there's something wrong. Right? Sometimes we are pretending that we are followers of God, mga tinunan ka sa Ginoo. But actually, in our integrity, sa ating paniniwala, pananalita, usahay adunay mga butang na nagsukwahi ni iniiso. Hello? Either missionary or an impostor. The Great Commission must become our great obsession. Gusto na ko na ibutang sa mga kasing-kasing karon samtang kita magpaabot o kita nagabuhat sa mga trabaho nga gikan sa Ginoo. Ang matag Kristohanon must become a Christian who lives by faith and not by sight. Nga kinabuhi nga adunay dako nga pagtuo o wala ka base sa iyang mga nakita. Ang Kristohanon na once you say that you are a Christian, you also possess that you are really a Christian. Makita na sa ato ang pamarok, panagway, o sa ato ang pagistorya. Kinsa mo to ang Great Commission, mahimo dapat nato ni nga great obsession. Sama sa unang simbahan, sama sa una ng mga disipulo ni Kristo, sama sa una ng mga tao na gigamit sa Diyos. Nakita nato na aduna gyud sila kasing-kasing sa pagsunod sa Great Commission, sa pagsunod sa sugo sa Ginoo kanila. Ug nakita nato sa ilang kinabuhi nga nahimo gyud dako kay nga obsesyon nila. They are so obsessed. Kabalo ba mo anak? Obsessed kay sila. Dili sila pwede nga mag-remain nga silent. Dili sila pwede nga sa isa lang ka lugar. Dili sila pwede nga dili kasangyaw, dili ka share. Even to the point of their death, sa panahon or sa punto sa ilang kamatayon, willing sila, kay inanan sila ka-obsessed sa Ginoo. Hello? Dili sila kapuyon sa paghiskot about the Great Commission. Dili sila kapuyon sa pagsangyaw, sa pag-engage sa mga churches at sa pagdasig sa mga kasimbahanan na magpadayon sila diya silang pagpangalagad sa Ginoo. Hello? I want you to know, church, ikapila man nato ni madunggan. Sukad pa sa ato ang mga topic and series every Sunday. Dagan kay topic, and sometimes when it comes about Great Commission, we get bored. Ay, balik-balik naman na, pastor. Mo naman na permitted. I don't know how about you, but ako, I love to share about Great Commission. I love to preach about it. Kinsa man parehas na magkasing-kasing diri. Kanang dili ko magsawa, ikapila man ang go and make disciple every time mo ato ko conference, every time mo go sa mga kasimbahanan, pagkana na topic ganahan kayo ko maminaw. I
you know, sa ato adani aba si allergic ta ani. No? When it comes about Great Commission, kaya naman, gisubok ka sa Ginoo nga mulakaw, yun. Wala mulakaw, mubarong sa imong gilingkuran, o i-share ang pulong sa Ginoo, tudluan sila sa pulong sa Ginoo, and actually, amanduan sila sa mandok sa Ginoo. Amen? Ikapila na ito ni madamog ng Great Commission. Sukad pa sa mga topic nga atong nahisgutan. Halata man siguro sa atong tanan na kanunay gyud nato ni ginapabuhat sa matag usa. Halata man siguro sa ato ang tanan that even in our prayer time, even in our life groups, sa atong mga Bible study, kanunay gyud nato ginahisgutan ang Great Commission because dili ta mahimong tinud-an kung dili ta part sa Great Commission. Kaya wala laing gisugo ang Dios ani. Wala laing gimanduan ang Ginoo ani. Katong mga butang nga gibiya sa ato sa Ginoo, gihimot ta sa Ginoo nga pinayanan, busa kita nga mga anak sa Dios ug tinud-an kita ang buhat kay kita ang gisugo niini. Dili makalakaw ang Christian lang, kundi ang tinuod nga tinud-an mao'y makabarog ug makabuhat sa sugo sa Dios. Ug mahimo nato ning obsession. Amen. The Great Commission must become our great obsession. Hello? I hope and I pray kung na-turn na mabungog taani, mabungog yung taani. Because it push us to that great cause. Kinabuhi ang gihatag ka nato, ginabuhi ko ang atong ikambyo o gihatag sa Diyos. Everything talks and falls down from God to His people. Magsugod yun ang tanan sa paghisgot o sa pagkahibalo nato kung kinsa ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen po ba? O mag-end yun na sa sugo nga kung kinsa ang Diyos sa atong kinabuhi. Ipailag yun nga Diyos ngadto sa uban nga kinabuhi. Dili pwede nga part-time. Dili pwede nga halfway. Dili pwede nga isa lang kabutang, isa lang ka aspeto. Dili pwede nga mayroon nga gugma kayo ta sa Ginoo. Apan wala tay gugma ngadto sa iyang mga tao. Hello? Dili pwede mayroon nga I love to sing, I love to worship you God, I love to offer my life to you God, pero dili ta ka-offer sa atong kinabuhi sa mga tao isip nga pagpangalagad o sa pagserbisyo. Amen? Ang atong kinabuhi isip nga Kristohanon o gibag-o sa gugma sa grasya sa Ginoo. Nag-ilangan higugma ta sa Dios o nahigugma ta sa mga tao na ata na moalagad kanila. Unsa ang pag-alagad kanila sa pagtudlo kanila sa tanang gisugo o gitudlo sa Dios sa atoa. Amen mga tinunan. Everything talks about God and His people. Dili na to pwede kwaon ang mga tao. Part na siya sa ato ang journey. Amen? Part na siya sa atong life. Hello? Dili pwede nga magpapuno ng tapelmi, pero walang igaawas nato sa uban. Amen? We believe na generous si Lord. Amen ba? Giver si Lord. He is the owner of everything. Pasalamat nga ni tanong kanusahay napagi mga times na masikyan ta sa pag-fellowship, sa pag-seek kay Lord. Apan si Lord wala yung ikapoy sa paghatag o panalangin sa ato. Amen? Salamat nga napatay ba ko mga salina, napatay ginakaon, napatay, yun pa ta, unable pa ta to work, to provide sa ginahanglan sa atong mga pamilya. Amen po ba? Amen? And I want you to know that if God is increasingly na nagapunok ta nato, hindi pwede na wala ta ay na-shortage o wala ta ga-overflow sa ubang tao. If God is generous, we are also generous sa uban. May natagod ka, ay may natagod ka. If we receive forgiveness from God, yan, makapasailubod ka sa ubang tao. Amen? Don't you ever think that God is a God na so angry. Kanunay si kasuko. Amen? Amen? Actually, He gave us this opportunity to serve God para aduna joy kalipay. Gusto wala gusto nga sigog ko. Kaya matangis na pa yung mga katapad. Amen? Inanaanan nagpakita na we are really rejoicing, full of joy. We are serving a great God. Amen? Wala pinasok na pumot ang Ginoo when the time na He created you. Sa pagbuhat pa lang sa Ginoo, wala siya nagkilak-kilak nung sa manibayanan ni. Ano na na itong dilungan ni. Ano na lang na ito ang mataan ni. Murag ikapoy na lang sa kagibiyaan na lang, gitawas na lang kapag wala.
Amen? There's really a fulfillment, originated, design, diha sa pag-create sa Ginoo sa ato. Musa kumusa yun ning character ni Lord sa itong kinabuhi, nag-shine yun sa ato. Halatang halatayan sa katabi mo. Everything talks about God and His people. When it comes about that, we have this in mind in our church, passion to God and compassion to people. That's exactly the vision of our church. Sa lahat ng mga visionary leader dilihan, ano na tayo passion sa Ginoo, ano na tayo compassion sa mga tao. Muna, pag magawas ka sa church, gikumot yun mong kasing-kasing, yung makabatik yung kagkaluoy sa mga tao na wala pa nila sa Ginoo. And that's the reason why you keep coming back, inviting them to church, because you have love for them. Na kay compassion sa mga tao. Kung yung anak mismo, na kasing-kasing ang nakita natin sa Ginoo. Manuluyon siya, amen? Ano lagi siya, hands-on kayo siya sa paghikap, sa pag-ampo, sa mga ninalan niya sa ilahan. Hallelujah. Ang mga tinunan ni Jesus, tanang taas ka mo, sa mga disciples sa Ginoo. A disciple of Jesus is a follower of Jesus. Kung tinunan ka ni Jesus, sumusunod ka ni Jesus. Amen. Walay disciple na dili mo sunod. Because if you are a follower, you will follow God. Musunod yun ka. Even pa naman sa mga kagustuhan ba nimo o dili, out from your comfort zone, as a follower of Christ, your call is to follow. Sunod lang. Dili man kita ang mag-lead. Wala man kabalo sa unahan, pero ang ingon sa Ginoo sa to, follow lang. Kisiyaman ang mag-lead sa atua, and if God will lead us, mawala pa ba ta? Masayot pa ba ta? Magkalisod ba ta? Yes, pwede ka kung pilihan doon sa hantod. Amen? Kaya si Lord dili masigyat sa atua. And if He lead the way, maabot kita sa kanang nadalan o kana sa mga tuuran, kay tungod ang Diyos nato ang nagiyan ka nato. Your responsibility kanila, sunod lang yun. Hindi matapat, sunod lang. Sunod lang. Mo ganina na ato mga series, nagpakita sa ato ang aduna dapat tayo humility. I don't know, physically, maybe you are receiving some instruction na may ka, musunod ko ani. Muapil ko ani, musunod ko ani. But I don't know, si mong kasing-kasing basing na ay mga argument or na ay mga bilibya na ginapumot na ta sa Ginoo to sacrifice. I-surrender na kabutang. Kalimti na kabutang. Ipapaliban mo na. Mas unahon na yung kabutang. I hope and I pray nga, doon natin kasing-kasing na sa followers, sa disciple nga, musunod lang. Amen? Amen. Dili kita ang tag-iya sa itong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. O dapat ang Diyos mag-lead sa ato ang kinabuhi. A disciple of Jesus is a follower of Jesus. Kinang katapat, you are a follower. Sunod lang, isuon. Amen? Now, here, in the book of Luke, chapter 14, verse 25 to 27. I want you to open your Bible very fast. Luke chapter 14, verse 25-27. Flash na to sa screen para sa mga first-timer. Ingon dali ang igsuunan. Exactly the moment where God, Jesus, nagpanayon sila sa pagbuhat, and also sa pag-share about the gospel. Kauban niya yung mga tinunan. And exactly in this very moment, mga kapatid, Jesus asked, and also makita nato what kind of follower ang i-respond sa usa ka sugo or sa usa ka invitation na iyang hagi pangutana. Atong basahon sa Luke 14 verse 25 to 27. If nakita na niyo sa Bible, say amen. Amen. So iwan din mga igsunan, usa ka dakong panon sa mga tao nga naglakaw uban si Jesus. Ug siya milingi kanila ug miingon, kung may usa mo anhi kanako, o dili magdumot sa iyang amahan, o inahan, o asawa, o mga anak, ang mga isong lalaki o isong babae, o bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akong tinunan. Okay?
I don't know if na-remember pa ninyo, I already explained this text kung saan pasabot ani. No? Wala diningon ka na masukot ta, malain ka sa ilaha. But when na ay comparison, kung ano ay pagpili ba, kung ano na ka na papilion ka, kabalo ka, kisay una. Kisay una. Ang Ginoo. So, kung napilas mo labaw, ani, mag-inahan man, asawa, igsoon man, kaugalingon man ato nga kinabuhi, sadly, kalimtan dyan nato lang, I love me, myself, ako, I love myself. Kalimtan dyan nato lang, mas mulabaw yun ang Ginoo. Kaya kung dili siya mahimong usaman. Dili ta mahimong usaka, tinunan. Dili ta pwede tawagon, o dili ta identify as real follower. Naba mo diha? O bisan kinsa nga dili magpasan sa iyang cross o musunod ka nako, dili mahimong tinunan. Laro ba igsoon? Amen? It talks about our priorities. Again and again, ang atong prioridad. Kaya kung kinsa ang atong prioridad, diha yun ang atong oras. Hello? Wala ingon nga nagipag-agaw ang Ginoo sa ato as atong affection. Kaya magsilos siya permente. Kaya dili siya ganahan na wala ka sa iya ka. Dili na mao igsuon. Wala siya nakig-agaw sa atong relasyon, sa atong pamilya. But as a follower must know first na wag kilain mas labaw sa atong pamilya o sa tanan butang aning kalibutan kundi ang Dios yun. Amen? Kaya dili lang siya ang nagbuhat nimo, siya ang naglungkat kanimo. Siya ang nagkuha kanimo, siya ang naghatag sa imo og kinabuhi na karon, naa kay kinabuhi nga dili lang kinabuhi karon, but kinabuhi hangtod sa walay katapusan. Og mahimo kaniyang tinuod nga tinun-an kung magpas-an kaniini sa iyang cross. If you are willing to sacrifice your own life. Si Jesus wala nag-refer sa atong affection na niya, but actually sa atong priorities. Yung priority. Amen? What is your priority? Kung sa man atong mga priority, kung sa yung priority, diha ka committed. I want to share about 2 points muna this morning. What following Christ means. Kung sa man ang punto or ang kahulugan sa pagsunod kang Kristo. Isulat diha igsuon. Kailangan makasabot ka una na adunay gasto sa pagsunod. So, may gasto. Di ka na magasto. Marangin na yung limo. So, may gasto. The cost of following. Adunay gasto. No? Again, balik ta. If you cannot, if dili ka, if you are not, if anyone comes to me, does not hate my father and mother, wife, children, brothers and sisters, even his own life, such a person cannot be my disciple. Adunay gasto sa pagsunod sa Ginoo. Si Jesus nagdungag niini sa atong kinabuhi na dapat ma-remind ta again and again. Out from our busy life, grabe sa atong kabisi sa atong mga schedule every week, ang mabandri walay tulog-tulog. No? Nagdungag pa rin ang Diyos sa ato nga kailangan mapulitik ka, magkapulitik ka sa imong kinabuhi karon. Kung saan iyang gidungag ka na to, ingon ani isugon. Sama sa pag-ihap sa kwarta. Pag mahurot na, makaingon ba ka, hay salamat na apay Ginoo nga nabilin. Hello? Pag mag-ihap ka sa mong kwarta, kisa na yung kwarta karon? Ayaw kay palata. Kisay na sa pagtuog, kisay na kwarta. Amen? Hallelujah. Dagan-dagan ang pagtuog dari anasal. No? Pag mag-ihap ka kwarta, wala na may kwarta, mapagpasa po si mong pag wala na may pag, ay salamat Lord, wala may kwarta, pero may nalanapay Ginoo nga napilin. I want you to know, church, dili si Lord Salim. Siya imong tanan. Dili na siya kurag. Dagan di kag nagustuhan nyo. Kapag man, dagan kayo nagustuhan niya, why nakagusto ni mo? Kapag balik mo sa ginumingon ka, Lord, salamat Lord, so why nakagusto na po na ang nga Diyos na nakagusto sa ato. Bilig si Lord Salim. Hello?
Ura pag nagpaabot na si Lord sa ato, ang pagwa na ta, pagwa na ganahan nato, pagwa na isaling nato, makaingon ta, ay, may nalang, hanapay Ginoo. Uy, ano sa naman hindi mong tapat, dilig na ikaw. No? Pag ganiwa na kay kusog, kapoy kag panglaba, overnight, ato kag vigil, na nagibuhat, pag man, kasulit pa kayo mong lingkod, pag abot kong Domingo, ay, salamat Lord, wala ko'y kusog, Lord, salamat Lord, kay ikaw pa akong kusog. Kaya na may napili. Nang tumoy-tumoy pa. Diliin na. Amen? Dili siya imong salin, siya yun imong una o tanan. Masabdan ba nato na dili ka ka-accomplish, di ka kabuhat anang utang kung wala yun ang Diyos sa inyo. So dili na, hay, salamat, may na lang. Kung di magpasalamat yun ta, kay nakikapok na Ginoo na naakamunin ka nato. Pwede mga kapalakpakan si Lord. Jesus Himself becomes our life. Dapat siya yun ang ato ang mahimo na kinabuhi. Dili matawag na kingdom kung walay king. And kana kailangan ang atong focus karon nga adunay hari. Hindi pa na ay hari. Na ay hari na tag-iya sa tanan. Tag-iya sa imong kinabuhi. Musa walay mag-ingon na magpasalig-salig sa ikaw-igalimon na kusog. Kay kabalutan nga adunay hari nga tag-iya sa tanang kalibutan o sa atong kinabuhi. Palakpakan ako si Lord. Come on! Here are 3 examples in the book of Luke na katuno nga tao nga wala yun nila giihap kung sa'y gasto. Kung sa'y maggasto sa ilahan. Masahon na ito ni pagbalik. Even though kabalo na ang uban ani, but it's good to be reminded again na tawagon ta sa Ginoo balik karon nga adunay gid kay sugo nga gikan sa Ginoo. Na mosunod ka diha sa iya. Napabango diha. Amen. Balik ta sa Luke chapter 9 verse 58. Kanina verse nag-refer specifically na pula sa Matthew 8:20. This kind of follower, when Jesus asked usa nga tao ningon siya, come and follow me. Ingon si Jesus dini ang mga igsuonan, come and follow me. Kung saan ingon sa unang nga tao, ingon siya nga, I will follow you wherever you go. Lamig ni Bas ingon, no? Lamig kayo nga tuba. Sige Lord, asa man ka, musunod ko nimo. Isa na yung aling ang kasing-kasing taon. Asa man ka mo ato, Lord? Sige, Lord, musunod ko sa inyo. Walay reason din niya. Walay rason na nakita din niya kapan si Lord nakita niya ang mas labaw pa o nakita din niya ang sulod sa usa ka tao. Kung niingon siya, foxes and dens have birds, have nest. But the Son of Man has no place to lay His head. Kung ikaw siguro ani pangutan mo, Lord, ngayon ka, kung saan si Jesus mo nangangabag man ng lahat magtubag. Lord, musunod ko sa iyo, Lord, asa man ka mo adto? Tubag ni Lord sa iya, ha? Foxes and dens and birds have nest, but the Son of Man has no place to lay His head. So may ikaw ang pangutan na ko, ani, kung sa iyo mo ito bagbalik. Lord, pag-i-translate si Buano. Long kasapot, Lord. Gusto ko musunod sa iyo, Lord ba? I wanna follow you wherever you go. Clinging to the cross, I follow you. Anak, natay na nakasing-kasing. Ito bagon ka ni Lord, foxes and dens and birds have nests. But the Son of Man has no place to lay His head. Maunsa ka mga guru ka, parang isod na dahil, hindi siya na dahil pagsunod kay Lord. But in this context, church, Jesus is responding to a potential disciple. Sige, potential. Ano may potential, ha? Potential disciple. Ay, potential nga naman. Word pa lang that, I will follow you, Lord. May potential yan. Jesus is responding to this potential disciple na gusto mo follow kay Lord. But God sees everything. Kasi ang tuwa na, kita si Lord sa tanan. Nasayon si Lord sa atong sulod. Nasayon si Lord sa atong ginabuhi. Amen? Kung nakita ni Lord na kaning tawhanan ni mo, musunod ni sa ako, pero dili ka kaya hardship. Dili kaya mo sacrifice. Either lack man or material comfort, maragli yun eh. Yan no? Iyang ihambing sa usa ka mga
Kani, nga word. Foxes and dens and birds. Ang mga animals mga kaigsunan, kung saan sila? Makapangita sila o mga secure places kung asa sila magpahulay. Tama? Tanawa pa, magtapok na ganyan ng mga maitihan ng mga igalat ko plus proxy, di ba? Diyan, nagpalingkay. Pati nga po, padulong na bagyo, may mandaghan ang mga ni tubag na, ni batog na mga langgam. Di ba? Mangita na sila, asa sila mo magpasilong. Amen? But I want you to know, the Son of Man has no place to lay His head. Makita pa nato na tumunang panahon na si Jesus wala their permanent home and possession. Tama? Wala siya nagpabiling sa usa ka dapit lang. Wala siya giyon na kaniha akong balay ha, patukuran ako na diha, pagitan ako na diha, papinturahan ako na diha, pabutangan ako nagsiling diha. Wala. Wala nag-ingon si Lord sa Bible. Asa man ni David na sa mauni akong balay. Dili ko mauli. Hinuan ni kay para mauli ko diri magpahulay ko diri pagkapuyon ako. Pagmanangyaw ko. Nakaduog ba ta ana? Nakakita ba ta ana? No. Wala permanent home and possession si Lord. Wala na siya ingon na ako aning kalibutan. Even gitest pa din siya sa enemy. Ang enemy pa din nag-ingon na imuhan ning yuta, imuhan ning kuan. Sige, naog diha, ambak diha. Remember mo ang story? Amen? Pero wala siya nag-ingon na ako aning. Amen? Pagdagan ba kaniging warning at this kalimutan, lain mga tanan ng mga panintan na adiri tanan. Hello? Jesus Himself have no permanent address, possession. Ang cause sa discipleship nag-underscore ni siya. Nagresulta ni siya sa iyang misyon. Sa iyang spiritual, even pa naman sa challenges, sa life, sa kinabuhi, sa usa ka follower. Amen? Magresulta ni kanunay sa iyang misyon. When you say, I wanna follow you, Lord, wherever you go, nagresult na siya sa iyang misyon igsuon. Nabisang asa ka mo adto magkinaunsa man na amay nindot comfort man, kailangan na willing ka mo follow kay Lord magkinaunsa kung mas biskang asa. Amen? Nabang mo diha? A true follower, ang tinuod, a true follower should prepare a life of commitment. And sometimes, or sometimes, pastor, perminte hardship. Ang tinuod na tinunan kailangan andam sa kinabuhi na komitado magkinaunsa man biskan sa kalisod. Manhinay na ta. Amen. Mauni po ipasabot sa Ginoo. Because God knows when hardship comes out from our comfort, makaingon pa ba ta na musunod ta sa Ginoo magkilaon sa man. Ikaduhang tao ni ingon siya, I wanna follow you, Lord. But, apan, Lord, una, mula ka sa ko, nga ako sa nilubong ang akong apahan. Kasi may nakapiyar doon. Ingan-aling na story sa Bible, ingan siya. But Lord, let me go first, bury my father. Follow ko ni Lord, pero butod sa nang Lord, ilubong ang akong papa. Yan sa manang-iwan ni Jesus sa iyan. Si Jesus ngayon yan, pasakti ang mga patay sa paglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, muadto og magmantala sa gingharian sa Diyos. Grabe ni mga cost following Jesus. I will follow you, Lord, but first let me go back. Balik pa ko, Lord, and ako pa to, I wanna bury my father first. At ikatulong pa yun, din yung siya, Lord, I wanna follow you, Lord, but first, magbabay sa kong pamilya, mag-farewell party sa amin, or mag-reunion sa amin, farewell. Asa ko'y pamaalam sa ilahan. But ingon si Jesus, balik sa iya ha, sa ikatulong tao, ang nagbutang sa iyang kamot, nagtanaw sa iyang likod, dili angay sa gingharian sa Diyos. Hindi dapat tayo sa tanaw sa iyang likod.
Hello? Nabango diha. Ang unang nga tao nagpakita ka nato nga nag-desire siya to follow God, pero adunay mga consideration sa iyang mga necessities, sa iyang mga kinahanglan. Ang ikaduha nagpakita sa ato nga adunay desire, but nga aduna po yung malahit na priority. Amen? Dili lang ni usa ka higayon nga nahitabo sa New Testament igsuon back in the Old Testament. Remember ba mo kang Elijah? Kasi kang ilang kay Elijah taas ka mo. Okay? 1 Kings 19, verse 19 to 20. Si Elijah, bibiyaan niya ang iyang oxen. Sa man yung oxen sa Bisaya? Iyang mga baka. Wakay baka pastor, dili tayo ka na makaralita, na kay mga kanding niya. Na kay baboy niya. Na kay kabaw niya. O, makarelate ka karon. Si Elijah one day, gibiyaan niya tanan. Ang mga baka, gibiyaan niya. Ano sa inibuat niya? He ran after Elijah. Daban sa siya kay Elijah. Pag-meet niya kay Elijah, very sweet talaga. Kasi ito yung sinabi. Wala na pala nakakalo. No? Ito yung sinabi sa 1 King 19 to 20. Yun siya, let me kiss my father and mother. Kasweet ba dyan ni Elijah, no? Ako sa ngalukan, ako ang papa, ako mama. May gusto ko sila, goodbye. Isa may diganahan, may dinikanan, no? Sakay na yung anak, kabot nagtabong niya siya. Kadali kang tunog to, mabalik ko. Tingnan naman, nakalimot ko. Mag-kiss pa tayo ko kay mama. Kumayon ko, goodbye, I love you. Isa yung ganahan na ginikanan, anak. Mura hindi ka ganahan, di kalas ko pamasahin. Mabalik ka, para mag-ingon nga, anak. Ay, balik pa din ka, gitchat ko ako tani mo. Nagyan na ba, no? Pero di ba kami, makaulo na nagwabi ka na. Sus, may yan, bigyan ng takasan yan. Mabaunan pa yan. Hotdog yan. Diba? Hindi naman kay kana, ano? Imagine Elijah left his oxen and ran after Elijah. Elisha pala. Ran to Elijah and said, let me kiss my father and my mother goodbye. And then even si Elijah, and our respond Elijah, he said, and then I will come with you. Go back, anak pa si Elijah. Balik. Nabot ng kadarian. Balik. What I have done to you. Kung saan na anak ko, kung saan ang libuhat sa inyo kung ibalik ka ka? Nasabtan ba ninyo? Nasabtan ba ninyo? Amen? Right? Bakit bakit mga kung saan ang libuhat ninyo? Dapat maglibuhat sa inyo, manibalik pa ka para anawin ko ninyo? Inyon siya. Now, Jesus' words, ani sa Luke, it underscores the fact na ang message sa kingdom of God, importante kaayo sa atoa nga dili nato palibas, ipalabay lang, o dili nato nga ikaduha lang, even to our family members. I remember lang ko si Tatay Ani, nabiyaan din niya sa iya, pa magdugay-dugay may mata pag-adlaw sa Domingo. Kinsa biyaan ka nung naidari sa imong papa. Bahala mo na, di mo malimba, biyaan ka mo. Kinsa nakatry? Ay, buhatan ninyo na. Buhatan ninyo, ayaw mong kasuko, biyaan mo ha. Kung langayan mo, mga itong simbahan. Kaya ka na magpalangay-langay. Murang dili excited mo itong church. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, mag-worship. Kaya nga naman, pagtugay-tugay man mo, dagan pag-rason na namin mo itong simbahan. Mga lang dagan na kayo, uy, nag-chat, dagan na. Hindi naman pagkatong simbahan. Pero naman ako si Tatay, kapag church namin, pag Domingo namin, even ako nagsuon, karon nag-work sila, na sila yung murag, kuhaan silang trabaho karon, meeting sila, dinan ako sa, remember ha, prinsipyo na sa ato, kapag adlaw sa Domingo, mangita din pagsimba, simba din ka. Ang simba man mo, sa victory after. Kaya kanunay din may ginaanan, anak. Mister namin sa Singapore, Domingo man to, tingalami na, it's Tatay, mahina kasimbahan na, kaya lahi man dyan kayo kasimba. Kasi mga atol din kasimba. Or kasi maghapok din apang simba na. Di ba? Lahi na yun ba? Sa mo anak, mo na yun eh, bata pa mi. Biyaan yun eh, manghilak yun eh. Kaya nga no, biyaan yun eh, pag maglangay-langay yun eh. Kailangan active yun, pag abot Domingo, ito pa, active yun ka. Nabang mo ha? No, na-remember na ako sa anak na pamaagi, sa kanina story, and even the Bible, and even Jesus, nag-encourage siya ato na pag ako na sa Ginoo, way langay-langay, walay balik-balik, walay adto pa dito, walay hapit-hapit.
Hama mo diha. Amen? The message of the Messiah, Jesus, cannot wait. Dili pwede pa abot-aboton, pangat-hulaton. Dili kinaangay padugay-dugayon. When God says, come and follow me, immediate po dapat ang respond nato. Sunod kita, magkinaunsaman. Walay, ay, akong kabaw, ay, akong barako, ay, akong negosyo, ay, ang mga nakautang na ako, ay, akong pamilya, ay, huwag pa sa kaunang, ay, wala pa hinungan. Wala! Inay pa dapat, go! Follow! Dili pwede si Lord paulat-hulaton. Dili pa dugay-dugayon. Even ang invitation, kasi sabi ni Jesus, kung dili gani mga to ang katong ipang-invite ani nga festa, sige, ayaw na sila pangitaan. Pangitaan tong mga gihubak. Pangitaan tong mga piang. Pangitaan tong mga bakol. Sila atong pakaunon aning festa diri o may mukaon ani. Kay katong mga gipang-invite di man nga to. Busy. Inong dapat busy kaayo. Amen? Pero si ang master wala naghulat. Patay, sayang, mga anmos ang magkakaroon. Iparef na lang na, kamasamagot pa sila at wala. Niingon na dahil siya, asa ng mga alagad na po, pangitaan ng mga nasa street, diha, pampukawa sila, paadtua sila, alalaya sila, paadtua sila, dali kay pakanpon na po sila. The master cannot wait. Amen po ba? If God says, go, follow, wala tayo respond. Amen? Gipakita sa ato diri ang kind sa mga klase-klase ng follower na nagdugay-dugay po yun. Kung saan tayo ginauna tayo, makainong tayo, nagkita po din. But the message of God is important. Ilang kapag importante. Importante pa ni sa message ni Elijah, kang Elijah. Kaya ang message ni Jesus nag-recover o nag-respond o nangayo sa atua o total unsa man tinuod o bugos na pagkamasinugdanon. Amen? Before I end this morning, dili nato abusukon or sayangon ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa atua. Kung dili nato sa angay nga padugay-dugayon. Wala ka kabalo nga dili dugayan ang atong Ginoo. Kung nakabalo ka na everything na iyang gibuhat sa ato detail and on time. Katuwa na kay nagbuot sa imong bulsa, on time si Lord diha. Kaya pinapakita sa Ginoo sa imo nga He is more than your finances. Amen po ba? Katong mga time na ginadaligdan ka sa mga tao, on time po si Lord anak because He deals something sa imo nga ma-learn mo nga kabalo ka, siya giday ang una o tanan sa imo. Dili dugay-dugayan si Lord. Ang Luke does not record their outcome. Tanawa ha, si outcome ng tulo, wala man ibutang sa Bible. Asa na to sila? Kung mangita pa taan na ron, madugayan ta. Kaya wala, giingon dito ka nangita o baka, naon sa nakatuyang baka? Naatiman ba dito niya? Katong miingon na mag-farewell sa siya sa iyong hinikanan, kung saan nakagapos ba dito siya isa-isa sa ilang? Wala man giingnan dito, wala man nakabasa diriya. Right? Wala i-record ang outcome. Mas ipakita sa ato ang reminder sa mga tao na wala i-follow kay Jesus. Amen? Sa unahan pa, niingon na po na ito anak na chapter. Kung mubamit day ka or mutukod ka balay, una-una sa pila ng gasto. Tama? Kung mulaban ka sa usa ka war, gubat, kailangan makabalo ka nga daghan o mga kalaban. First, kailangan yung nasa Bible ha, Luke 14. First, kailangan ka ng lipuran sa imo na, kung ato ka o war niya, una-una mo, pila yung kalaban. Kaya kung pila yung kalaban, kasi yung kalaban, tinidor. Pastor, ang akong pag-iwapa, mga pandon na sila, mga dunya na sila, pag makita ko nila, ay, punta tayo, pastor mo. No? Pastor, pag ay kalaban, pastor, gusto man yung dalawan, kuan, pastor, ako ang power kinigili. Manghawa na sila pag ako yung nagkatapan. Anak ba? Dili, no?
Ingon na niya, suppose a king is about to go to war against another king, hari to hari man na nga labanan, lingkod sa siya, i-consider niya, ano na i-able ng mga 10,000 men na akong kalaban niini. Kung sa akong buhaton. Nga kung dili 10,000 coming against me, kasi mahimuning 20,000 pa. Nga kuya pa yun kayo, kung dili na ko ni-able, ingon din niya, kung dili na ko ni kaya pa nga labanan ng 20,000 of men na nag-oppose sa ako then, maghatag ko, i-delegate na ko ni sa mga tao nga maingon dayon along the way, nga kung dili ko kaya, mag-reconcile na lang, maingon na lang, tama na, di na lang ko kaya, peace na. Ingon ang Bible. Siya na lang mo ask of terms and condition na siya na lang na, dili na ko, sukon na ni, dili na ko kaya. Mupasinaan daw siya muna. Sabdan ba nato na? Now, ingon si Lord, in the same way, those of you, ikaw, uy, hinay na, kapit na mo man, ikaw, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciple. No? So makita ni Madani, if there's opportunity, no, bring something for you to fight against an war. And if dili man delegate another thing to us in terms of peace, dili na mo kaya. In the same way, church, you can be a disciple, you can be a follower, you can be a leader. But still, naala po yung terms na kung maabot na ang tanan sa ako kung kambyo na or gipangayo na, kung naanay oras, panahon, higayon, kinabuhi na, ang cost ani, buhaton pa ba nato? I-give up ba nato? Ihatag ba nato tanan sa Ginoo for us to follow God? Muna ang pangutana nga mag-lead sa ato karon. Nabuot na ako maimong ang buon. Are you willing to give up everything? Because if you cannot give up everything, you cannot be His disciple. Amen? Church, alam na natin, iba yung Christian at iba yung follower. Pwede tayo yung Kristohanon, pero ilahi ng follower. Because a follower will take up the cross and follow God. Amen? Muni ang tinuod. Nabiskag sa iyang ginapasan kung sa iyang tanan, kaya niya ihatag sa Ginoo kay siya ang tanan. Amen ba? Palakpakan na po si Lord. Give up everything. Hinay ang palakpak kasi give up everything. Okay lang. Because every time we clap our hands, hinay na ta, give up na lang po ni. Kani po, give up na po ni. Wala kani mo, ikaduha na lang ni. Amen? We challenge us this morning to give up everything. Jesus gave His everything. We also give Him our everything. I want to show you this picture. This is my last illustration. Kaning tao na-graduate ni siya and also happened as the best cricket player. Cricket player. Search lang yun sa Google kung saan yung cricket game. At halimbawa naman ko siya kung siya to. Pero nasa gawas cricket game, no? Best niya siya na. Wanahawag niya siya na. Okay? He was known as the best cricket player in the world. No? Ang iyak mo niya, ang popular niya siya ani nga dula in his day dito sa England by 1882. Dugay na, 1882. Kasi naanak ang karon 1882. Kasi mga na-reincarnate. Wala. No, 1882. He was considered as one of the best athletes. Yeah, one of the best athlete dito sa England. No? And ano na yung nag-confront sa iya o nagpangutana sa iya. Ingon sa iya, nangutana. What is all the fame? Kung saan mo nang imong pagkahawod, kung saan mo nang known kayo ka, hawod kayo ka diha, ikaw ang known as best athlete diri sa England. Kung saan mo nang maka-flatter na mga words na ma-receive nimo. When you as a man must face eternity. What is all the fame and flattery worth when a man must face eternity? Kung saan man nimo na kung in the end of the day
nadiha ko'y hangganan ang tanan makiatubang yapon ka dito sa walay katapusan. Una ang ipangutan sa iyo. And after that question, di na siya patulog. Nagsige na siya kung nakunaon sa iyang buhaton. And immediately na i-transition na nahitabo sa iya. Inang transition. Okay? Being a performer, being the best athlete, nahimo siyang missionary. Oh, grabe na transition, no? Nahimo siyang missionary. Asa iyang field, dito pa din sa China. Kasi matong China din eh. No? And then, he adhered 145 money, tagan kayo every day. Nagpapangita siya of every connection, tagan iyang sacrifice, kwarta for the work of the Lord sa ministry. Gibiyaan niya ang England. No? Gibiyaan niya yung asawa na nasakit. No? Gibiyaan niya ang mga opportunity nga nagkuhan siya, kung mas madato siya, o mas daghan siya, ngayon mga open doors nga madawat niya, o mas mulago pa, mas manidon pa ang iyang profession. No? Unsa ang nakita sa iya ha, after that, nga pangutana sa iya ha, unsa man man ng daghan, ikagpunta, pagkakano, ikatubang ng iya ko na yung kasama, walay katapusan. Asa siya karon? Gikan sa England, naabot siya sa pinakalisod na posisyon o sitwasyon na biskan sa pag-share sa gospel. Adunay daghan na kalaban or even adunay mga persecution and rejection sa pagtuman ni ini. I-count niya ang cost. Dili basta-basta. Dili lalim ang iyang giagian. Naglisod siya sa pag-share, naka-experience siya grabe nga persecution. Okay? Gikan sa kanindot nga kahimtang nahimo sa pagkalisod. Unsa ang mga kondisyon na ayan na-experience, grabe kayo to the point na wala na siya mataap na every person nga mga tabang sa iya when it comes about the ministry. In fact, ano na pa siya term na tanan na makita niya, no, actually nag-test sa iya nga, even to the point of his death sa iyang flesh. Wala na yun. Nagapangayon na yun na kailangan na niya all out, ihatag ang tanang isacrifice sa sa Ginoo. Habot sa point na ingon siya, I don't care kung sa'yo mangitabot sa ako adania. As long as I give my life to Jesus and His name will be glorified. I am reminded of that story in Galatians 6:14-15 in the life of Apostle Paul. And this is my last word and encouragement sa atong tanan. Kung saan giingon ni Apostle Paul, the same with that story, mga kapatid. Ingon sa alang kanako, dili gayon ako magpahambog gawas sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Hindi mo palapakan si Lord Ana. Kusog na palapa. Wala yun niya, I will never boast except the cross of our Lord Jesus Christ. Kay ang and I, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is, unsa ang iyang naiha, unsa ang mas nilabaw is the new creation, ang bagong binuhat. Hello. Amen. Kasi mga bagong binuhat din eh. Amen. Let's declare this morning that this morning will be a day of surrender everything kay Lord. What is the cost of this life? Unsa ba ang magasto nato compare sa gihatag sa Ginoo sa ato? Amen. Rather than counting the cost, ihapon nimo ang gasto, ihapa igsuon ang cost na nung nabuhi ka. Ihapa ang rason nga nung nagpadayon ka. Ihapa ang rason nga nung gibuhi ka ug naa ka nga moalagad sa iya tungod na sa kinabuhi ni Jesucristo. Ug mao na ang iyong ipahambog karon. Amen. Rather than counting the cost, remember the big cost. Amen. Amen. I want to challenge you. All we have to do this morning is to say no to ourselves. Kana lang.
So ano yung gagawin natin ngayon? If the Lord calls us to follow Him, i-sacrifice na to ang tanan, everything, our own life, because if you cannot give everything, you cannot call us His disciple. Ano yung gagawin natin? Very simple, church. Pag-ingon lang yun, magdili sa inyong kaugalingon. Say no to yourself. Surrender that direction, that life to Jesus. Karoon na punta. Ipatugyan ng direksyon yung kinabuhi diha na kang Jesus. O pagpili yun na makabot nimo ang iyang kabubuton, o dili yun masayog ng mga dalan diha kaniya. Are you willing? No? Aside sa mayroon ka nga, ako Lord, mayroon ka, dili na ako Lord. Aside mayroon ka, Lord, ako Lord. Mas dilog na buhaton na ito, karoon na Lord, dili na ako Lord. Dili na ko sa akong kaugalingon. Saying no to self-sufficiency and independence. Ayaw na si depend sa akong kaugalingon. Amen ba? Ang paagi sa pagpahayag sa kagawasan na gihatag sa Ginoo sa ato ang church, dili sa akong mga pag-ampo. Amen? The way to declare an independence from God is not to pray. Dili ang pag-ampo. But you know, saying yes to His will. Kanang muuta sa purpose na pagdepende kang Jesus. Di nang mayroon ta kadali lang ako sa i-pray. Kadali lang, di ka na mayroon ka, yes, Lord. I will depend on you, God. When you say yes, I will say yes. Pagdili sa imong kaugalingon. Amen po ba? Saying yes, bukos na pagdepende niya kang Jesus. John 15:5 says, if He is the vine, we are the branches. If we remain in Him, we will bear fruit. And apart from Him, wala din tayo mabuhay. Amen ba? Amen ba? Amen. I want to challenge you this morning. Before we stand, the last thing Jesus told to His disciple, go and make disciples. Sinabi ba, Lord, madali lang, kadali lang. Intercede muna ako. I will think about it. I will pray about it. I will go first to my family. I will go first to my business. I will go first to say goodbye to them. No. When they say, go and make disciples, it's a mandate. Amen po ba? It's a mandate. The last thing Jesus told His disciples to go, to do, kung saan lang buhaton, everywhere biskang asa, teach them, to know sila, obey everything. Amen? But the question today, kung saan na to pag-obey sa Great Commission, go and make disciple. Ang 11 disciple na nagpadayon ani, I tell you, dili mga educated person. Dili mga hawod, dili mga kuyaw, dili mga theologian, dili mga doktora, sama na po sa imuha. They are uneducated. Amen. They are uneducated. They are sophisticated people, ordinary men. Supposed to go and make disciple sa mga lahi-lahi na kultura, sa lahi-lahi na mga tao, sa lahi-lahi na mga nasod kalibutan. They have no money, just same us. Walay kwarta, walay power, walay organization, walay leader, na ay Holy Spirit. Amen? Ang pag-go and make disciple, dili mo giginahangan na napakay leader para tunganon ni. The Holy Spirit will guide us and that is enough. Mga go and make disciple na kanaan Holy Spirit na mag-uban ka na to. They have no money. They have no power. No organization. Wala sila life group. Wala sila King's Network. Wala sila Esther Life Group. Wala sila organization. Wala nagpaka-leader, but they are all disciple. Following, go and make disciple. And to make things worse, ito yung pinaka-worst na naman. They are uneducated, sophisticated, ordinary people. Walay power, walay money, walay organization, walay leader. But you know what? The worst thing ever is that they are outcast. Say may outcast. Pasaktan sila.
Gibeibiyay sila, gireject sila by their own society, and even sa mga kasikasin ng mga reliyosong na tao. The disciple doesn't seem like unaas na itanan. Makita niyo mga pili sila kuyaw. Pili sila gamhanan. Yet, church, they changed everything. Unsa man tayo ilang kibuhat, inang matapat mong saman. Unsa ilang kibuhat, nakita ang life-changing experience with Jesus. A willingness to simply obey. Na nakita ang power sa Holy Spirit. How possible, Pastor, Church, how possible? Simply, they know the cause. Buhay ang binayad, buhay ang iaalay. They forget about themselves. Amen? They forget about kinsa sila, unsa ang naa sa ila, because Jesus is everything sa ila. Disciple, this is my encouragement sa inyong tanan. Pag moingon ka o makailagyod ka sa Ginoo o kung siya yun ang imuhang tanan, wala na kay kailangan pa na palitaan. O wala na kay kailangan pa na alalahanin. Amen? Experience Jesus this morning. Sa atong mga bisita, experience Him. Kung makaingon yun ka halahi ang kinabuhi nga na ay Ginoo o nakaila sa Ginoo. Sa mga leader karon, mga disciple karon, have a willingness to simply obey. Pwede ba karon before ta manindo, ayaw na palisod-lisod ang pagkinabuhi sa Kristohanon na paagi? Usahay ginakritikal nato ang kinabuhi nga murag inunta lisod daw dili man lisod kung musunod. Amen. Dili man gyud lisod pag musunod. This morning, simple lang. Imong ministry, imong family, imong business, asa man ka karon. Whatever the things na nasa mong kamot karon, simple lang yun ang imong buhaton. Obey lang kay Lord. Allow Him and let Him. Palakpakan na po ang Ginoo.